Pastor Kibuloy, itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin ang kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Ang isang Ay, matindi talaga ang kababalag at kalukuhan nitong si Kibuloy. Ayon ho dito sa report na ito, Espiritu ng Diyos ang nakipagtalik sa kanila. Ayon ho dito kay sa report na ito, talagang kaawa-awa ang sinapit ng mga nitong mga minor de edad na ito. Nako po, ano ang nasa utak nito? Ito isang kahayupan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin, latest update tungkol dito kay Kibuloy. Nako ho, mga kaibigan, lalong tumatagal lumilipas ang mga araw ay padami ng padami ho. Itong mga naging biktima ni Kibuloy na mga minor de edad. Ang pinakabata ho ay 12 years old. At dito ho sa puntong ito ay hawak na ho ng pulisya itong mga minor de edad at nang sa ganun ho ay magsampa ng kaso muli dito kay Kibuloy. Matindi ho ito ang pinagdaanan nitong mga minor de edad na ito, sapagkat dito ho sa video at balita, mainit na balita na ibabahagi ko po sa inyo ay isinalaysay dito ng mga biktima na mga bata minor de edad kung paano sila ginahasa, minolestya, binaboy ang pagkatao nitong si Kibuloy. Nako ho, pasintabi ho sa mga minor de edad at sa mga magulang nito, dahil ang pagkakaalam, ang paliwanag di umano ni Kibuloy ay espiritu ho ang nakikipagtalik sa kanya dito sa mga bata. Paano nangyari yun, mga mahal kong taga-subaybay? Wag po kayong alis, ibabahagi ko ho sa inyo itong karanasan ng mga bata na ito, na kung paano sila ginalaw, minolestya, ginahasa nitong si Kibuloy di umano. Hindi ho ako ang may sabi niyan. According dito sa ibabahagi ko po sa inyo na sinalaysay nitong mga minor de edad. Ito po, mga mahal kong taga-subaybay. Child and sexual abuse, pero sa pamamagitan lamang ito ng video conference. Samantala, nanawagan ng PNP sa iba pang posibleng biktima ni Kibuloy ng pang-aabuso na lumapit sa kanila. Una na ang sinabi ng PNP na mayroon pa silang mga natatanggap na sumbong base sa mga testimonya. At ayan mga kaibigan, nananawagan po ang PNP sa mga magulang mo na naging biktima nitong ni Kibuloy, ay kung sino pa man ang naging biktima nito, ay pwede po kayong lumapit sa mga kinahukulan. Huwag pong matakot. Revelasyong nakalap na ng PNP, kakilakilabot ang umano'y pangmumolestya na naranasan ng mga biktima at tawang mga menor de edad. Nako, maliwanag ko diyan. Sabi nga, ay kakilakilabot ang naranasan ng mga menor de edad kung paano molestyahin nitong si Kibuloy. Ito at talagang nakakapanindig, balahibo ho. Nako. ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Nililinaw lang natin. Ang sinasabi na pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin ang kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Ang isang sinasabi is... So maliwanag po mga kaibigan, ayon ho dito kay Colonel Fajardo, ang kanyang paliwanag, ito ho ang tagapagsalita ng PNP. Ayon ho dun sa mga salaysay na mga bata, mga minor de edad
na biktima ni Kibuloy, pagkatapos gamitin ni Kibuloy, ay intact pa rin ang pagkababae ng nitong kanyang mga ginalaw, ha? Dahil espiritu ang gumagalaw ho dito sa mga babae na ito. Ibig sabihin nung intact, virgin pa din o walang mawawala? Ulitin po natin sa parting yon. Ito. Diyos ang kanilang pinagsisilbi. Gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy, itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin ang kanilang pagkababae dahil lang nakipagtalik sa kanila ay espiritu ng Diyos. Ang isang Ay, na matindi talaga ang kababalagat kalukuhan nitong si Kibuloy. Ayon ho dito sa report na ito, espiritu ng Diyos ang nakipagtalik sa kanila. Ayon ho dito kay sa report na ito, talagang kaawa-awa ang sinapit ng mga nitong mga minor de edad na ito. Naku po, ano ang nasa utak nito? Ito isang kahayupan, mga mahal kong taga-subaybay. sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay mayroon pa ang kanilang passes to heaven. Nako, Diyos ang kanilang pinagsisilbihan habang ginagamit, habang ginagahasa, habang minumulis siya itong mga minor de edad na ito na kawawa. Ang sabi ni Kibuloy, according sa report na ito, ay Diyos. Ano ito? Diyos. Ulitin po natin para lubos natin maunawaan. Is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay mayroon pa ang kanilang passes to heaven. Ayun, maliwanag ho kung ano man ang gagawin, kahit gasain ng ilang paulit-ulit, kahit ano pang uri ng pagmumulisya ni Kibuloy ay maging passes papunta raw sa heaven. Nako, malaking kalukuhan ito. Isang kababuyang kahayupan ang ginagawa nito, according ho dito sa ika nga po'y paliwanag ni Colonel Pardo. Base rin sa testimonya, ginagawang panakot sa mga biktima ay ang Angel of Death. Iniimbestigahan ng PNP kung grupo o tao itong sinasabing Angels of Death o isa lamang figure of speech. Napag-alaman din na ilan Angels of Death? Talagang nagpo-proclaim ito ng kanya-kanilang pananakot. Angels of Death? Nako, ay wala ka ng lusot dito, Kibuloy, dahil patong-patong nakaso na ang muling ikakaso sa iyo na ito ay kasong rape. Ay wala din ho itong piyansa. Ito pa sa mga magulang ng mga biktima na miyembro din umano ng AOJC ay alam ang ginawang pang-aabuso. A 12-year-old kid being sexually abused ng paulit-ulit di umano ng isang tao na who's claiming to be the anointed son of God and using the name of God to sexually abuse, exploit children. Naku, ay alam din pala ng mga magulang to, na mga dating membro ng KOJC. Kaya nga lang ang paliwanag ni Kibuloy, ang doktrina ni Kibuloy ay espiritu ang gumagalaw sa kanila at magiging passes papunta sa heaven. Diyos ko po, Rodi, tanga. Ikaw ang tanga-tanga. Wala itong Kibuloy na ito. As young as 12 years old. For a parent to allow this, I don't know kung bakit nagagawa ng isang magulang na i-offer yung anak nila in the name of faith. Naomi, bubisita So dapat kasuhan din yung mga magulang na yan kung bakit nagagawa nila na i-offer ang kanilang mga anak na ika nga ipagalaw kay Kibuloy, dahil nga ay nadoktrinahan ni Kibuloy na espiritu ang ika nga po gumagalaw sa kanilang mga anak, ay hindi pwedeng maging rason yun kahit paano doktrina ni Kibuloy. So sa imbestigahan din ito mga magulang na ito kung bakit nagagawa nila, kung ano ang big reason nila, kung bakit nagagawang ipagalaw mismo na alam nila na ang kanilang anak ay gagalawin ni Kibuloy. Nako, ito sa PNP Custodial Center ang legal team ni Kibuloy at natanungan natin patungkol dito sa mga panibagong alegasyon. Giit ni Attorney Mark Tolentino na sa PNP ang burden of proof para patunayan ito. At sa ngayon, ayan, na huwag kayong mag-alala.
Yan sinasabi niyong burden of proof itong mga abogado ni Kibuloy. Dahil may hawak na matibay na ebidensya ang kapulisan, salaysay mismong nitong biktima. Eto. I presume innocent si Kibuloy. Base din anya sa kanyang pagkakilala ay hindi ito magagawa ng pastor, kaya't humiling sila. Ay diyan, para kang hindi abogado, ay usapang barangayan, base sa iyong pagkakakilala ay hindi magagawa ni pastor, base lang sa iyong pagkakakilala. Yan ba ay kasama mo sa pagtulog si pastor? Ikaw na abogado ni pastor? Yan ba ay kasama mo 24 hours? Ito nga si Kibuloy, para sabihin mong hindi magagawa ni Kibuloy itong di umano na ginagahasa, minumulistya, binababoy itong mga minor de edad. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang access to heaven. Malaking kalokohan to, budol talaga ito. Ganun mga kaibigan, bantayan po natin kung ano ang kahinat na nito dahil patuloy po ang PNP na tumutulong na kung ano pa man mga kaso at sino pa man na mga biktima nito ay tutulungan po ng PNP basta't mayroon pong matitibay na ebidensya. Yan po ang ating latest update. Abangan po muli ang panibagong latest update dito kay Kibuloy, buhat diyan sa kulungan, at magbibigay po tayo maya-maya kapag may pagkataon tayo. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye. Palakpakan.